Undersecretary Moro Virgilio M. Lazo, Director General of the Philippine Drug Enforcement Agency, sir. Assistant Secretary Renato A. Gumban, DDGO, PIDEA, sir. Assistant Secretary Israel Ephraim T. Dixon, DDGA, PIDEA, sir. Director 3, Derek Arnold C. Carrion, Chief of Staff, and also the Director of Public Information Office, PIDEA, sir. Police Colonel Arnold Evangelista Abad, Provincial Director, Cavite, sir. Police Colonel Lodimer N. Laneta, Chief SRD. The presence of illegal drugs in actual pieces of evidence. This is done with the use of several on-site chemical tests. For instance, the methamphetamine, locally known as shabu in the streets, will be tested by our PIDEA chemists utilizing the Simon's test. The said chemical test is a rapid test to identify the presence of methamphetamine in seized materials. The aforesaid drug reacts with Simon's reagent to give a blue solution, which is a positive indication of the presence of methamphetamine drug in seized pieces of evidence. At this juncture, may I call on Director 3 Derek Arnold C. Carrion, Chief of Staff, to facilitate the official interaction with our guests and friends from the media. Sir. Thank you, Agnes. The permission of our honored guests from the House of Representatives and our Director General. VIO staff, please assist our VIPs and place the microphones where they're supposed to be.
Inaanyayahan po natin yung mga kaibigan natin mula sa media. Ano po ba magandang anggulo upang makuhanan yung ating mga VIPs? Iikot po sila. Mas gusto nyo? May we... Sirs, harap na lang po kayo siguro doon daw, sir. Gusto nyo po ba kasama yung droga sa... ano? Okay. Pipihit na lang siguro sila, sir. Okay? May we have the microphone for our media friends? Umaga po sa inyo lahat. Paul Montbon ng SMNI News. And of course, dito po muna tayo sa PDEA. Early years pa lang po ng administration ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero heto, naging tuloy-tuloy yung operations natin at pagkakasabat ng malalaki. Lalo na itong magkasunod na MICP and sa Mexico, Pampanga, talagang malalaki po ang mga amount po natin. Sa tingin nyo ba, gaano po ba naging epektibo ang operasyon natin, collaboration and cooperation with other law enforcement agencies po natin? General, thank you. Hello. Gusto ko pong i-emphasize na yung operations po sa Mexico, Pampanga, ang project implementor niyan or project initiator is the National Bureau of Investigation. Yung MICP seizures naman is a project of the Philippine National Police Philippine Drug Enforcement Group. Ito po yung sinasabi nga natin na effort natin ngayon na kami ay magsasama-sama para sugpuin itong magtulong-tulong sa kampanya ng illegal na droga. So, this is an indication nga na if we work together, we achieve better results in our campaign po. Sir, based on our intel reports natin, are there more na mga binabantayan pa natin na mga sindikato, grupo, na may ganitong klase na koneksyon sa illegal na droga, sir? Yung PDEG po, I can answer that question, pero later on sa NBI, nandito si Attorney Magno kanina, nakita ko. Ayun, nandito si Attorney Magno. Bibigay ko yung microphone sa kanya, di ba? Pero again, sa PDEG operations ng MICP, this started as early as February. Alam nyo, nagkataon February din yung NBI. So ito ay operations nila. Kami, sumusuporta lang kami. Of course, we provide support in other means, di ba? Pero yung mga talagang gumagalaw ay mga tropa po nila. So, tuloy-tuloy po ito. Again, in MICP, you should understand, nakasama yung Bureau of Customs dyan. NICA was also involved. We would not like to name all the agencies involved kasi, but rest assured na all government agencies are, nagtutulungan po dito. I'll pass on the mic to NBI po. Please. Good morning po. Good morning po sa lahat ko, sirs. Yung pong sa Mexico, yung pong huling operation natin together with our counterparts, especially the PDEA, BOC, at ICA, ay tuloy-tuloy pa rin po yung ating investigasyon. Hindi po siya masasama dito sa ngayong araw na ito po ay undergoing investigation pa po tayo doon.
Sir, sorry, follow up ko lang po. Doon naman po kay Congressman Ace sa Committee on Dangerous Drugs po natin as you represent also yung mga districts po natin na napaka-importante dahil ito naman yung binabagsakan ng mga illegal na mga droga, mga barangay at mga LGUs po natin. Ano po ba yung effort ng pamahalaan natin? Dadagdag pa ba tayo ng pondo, kaukulang mga pasilidad, masuportahan yung mga law enforcement agencies po natin? Well, sa kaalaman ng lahat, no, ang ating Speaker of the House of Representatives, si Speaker Martin Romualdez, has already promised, no, na dadagdagan ang pondo ng PIDEA para matapos yung programa na pagtatayo ng PIDEA Academy. At saka, of course, bukod doon, no, yung suporta na manggagaling sa Kongreso, yung pag-aamenda ng ating Comprehensive Dangerous Drugs Act or the Republic Act 9165. And sa ganun, makatulong din sa ating mga agents. No? Alam ko, minsan frustrated tayo bilang agents when you apprehend, and yet malalaman nyo na nakawala. Dahil hindi na-file yung kaso, hindi kaya ay na-dismiss yung kaso. No, medyo malaking frustration at challenge dito sa ating mga mambabatas. Kaya pinag-aaralan namin with the help of the Department of Justice and other legal advisors of the House kung paano mapapagtibay at mapapaigting yung laban, no, kontra sa illegal na droga through legislation. So yun ang aming pangako. Kami ay susuporta sa PIDEA, sa PIDEG, sa NBI, no, sa lahat ng efforts to run after not just the ordinary street peddlers but including the drug lords na pumapasok po dito sa ating bansa. Last question ko na lang, sir, i-connect ko lang po ngayong barangay NSK elections, nasa campaign period na po tayo. Papaano ho ba natin i-relate nasa national post po kayo, papaano ba natin ihimukin yung mga kababayan natin ng mga local candidates na labanan at maging prioridad nila ang paglaban sa illegal na droga and crimes as well? Well, alam mo, ang success ng ating anti-illegal drug campaign ay hindi pwedeng manggaling lang sa ating law enforcement units, no? Kailangan ng tulong ng mamamayan. Lalong-lalo na, kailangan ng tulong ng ating mga lingkod bayan, no? Gaya ng mga barangay kapitanes o barangay kagawad, kasi diyan manggagaling yung intelligence. Diyan manggagaling, kaya dapat ngayon, yung mga kumakandidato bilang kapitan o opisyal sa barangay, ang aming panawagan, gawin yung plataforma, yung anti-illegal drugs campaign na kailangan ipangako nyo sa inyong mga kababayan dun sa inyong barangay o kabarangay ninyo na kayo ay kasanib o kaisa sa puwersa ng ating national government to fight the menace of illegal drugs. Kaya dapat naging challenge yan sa ating mga barangay kapitanes ngayon. Thank you very much, sir. Next question, please. Sino pa po magtatanong? Anyone from our media friends? Go ahead, sir. Pakilala po tayo. Bigyan ko lang ng emphasis muna, no? Kasi gusto ko lang ulitin yung sinabi ni DG Lasso, no, na itong first year ng PBM's administration, we were able to apprehend, no, yung illegal drugs or seized illegal drugs from the streets na mas mataas doon sa nakaraang taon. Of the same period, no? Kasi naging epektibo yung kampanya at yung intelligence gathering ng ating mga law enforcement units. Katulong siyempre yung ating mga mamamayan, no? Pangalawa, very significant, I think we should emphasize that in this campaign or this war against drugs, bumabaho ng mahigit 50% yung fatalities. Na bumaba ng more than 50% yung mga sinasabing patayan dito sa kampanya laban sa illegal na droga. Yun lang ang gusto namin i-emphasize. Good morning po. Benedict Samson po from UNTV, News and Rescue. Opo, sir, ano po ba naging hakbang napansin po namin yung nasabat sa MICP dito lang pong October 6 ay kasama na dito sa sisirain today. At magiging pattern po ba yun ng PIDEA at ng ibang law enforcement agency para mas mapabilis pa po yung pagsira, paglalabas ng court order para masira yung mga drugs?
Yung nahuli po kasi sa MICP, wala pong kaso. Kapag wala pong kaso, ako lang po yung may magbibigay ng authority na ma-destroy yun. Iba po ang steps kapag may kaso. Yun nga yung sinasabi natin na court order. So, kaya po mabilis. At saka yun naman po sinasabi ko sa PIDEA, sa amin, na pag kami nakahuli at walang kaso, kaagad-agad, para matanggal po yung doubts na bumabalik sa kalsada yan. Although I'm assuring you na pag nasa evidence room pa namin sa PIDEA, hindi po nyo basta-basta mapapasok yun. It takes several persons to open that, tapos CCTV covered po siya. So, yun po yung... Sir. Dagdagan ko lang yung sinabi ni Yusek Lasso kasi a while ago with DG Lasso, nag-uusap kami kanina dito na mas maganda siguro kasi si chairman meron din sinuggest na napanood niya sa Netflix yung mga operatives. Bagong technology yun. Pero doon niya na nakita one of the newest technology na kapag nag-operate yung mga operatiba, nakuha agad yung mga dangerous substance, ay meron silang parang isang container na kino-container yung drugs. Sabi kanina ni DJ Lasso, much importantly siguro kung halimbawa wala talagang case na file, katulad yan, makikita mo may no case file, dapat yan talagang andimano pagkakuha, sunugin agad para hindi natin ma-recycle, Yun ang nagiging problem natin And siguro, yun ang isa sa mga layo na namin nila Deputy Speaker, nila Speaker Martin, at ni Chairman at ni Congressman George Bustos na makakarap tayo ng batas na gano'n at mabigyan natin ng tamang pondo para sa gano'n maka-purchase na tayo ng gano'ng equipment and technology para sa gano'n yung doubts sa PIDEA natin na nagiging nagiging source of temptation. So basically yun yung isa sa mga bagay na magiging bago na gagawin ng PIDEA. Thank you, sir. Thank you, sir. May magtatanong pa po ba from our media friends? Anyone else from our media friends? If there are none, we'd like to thank our VIP sirs. So we'll just find out from the laboratory service kung ready na po. Photo op, sir? Ito, may additional information si Senior Deputy Speaker Dong Gonzales. Well, in addition, we talked to the speaker and to the committee with the PIDEA headed by DG Lasso. Yung 11 hectares nila sa Tanay, because this is a budget time, we're planning to give a budget para one-stop shop na itayo natin yan sa Tanay. Tama ba, DG Lasso? So, sa Tanay, di ba? Tanay. Tapos sa una. So, yun, pag-ituloy na lang, DG, para ma-explain mo yung academy mo. Pero, sir, i-explain ko yung academy, pero may offer din kasi kanina si Congressman Fernandez ng Pakil Laguna site. So, kinakagat na namin yun. Kinakagat na natin yun. Regional office ng Foray. But anyway, ang PIDEA is 21 years old. And, napag-isipan ko naman namin na high time na rin na umalis na po kami dun sa compound ng Philippine National Police Academy. Kasi, kinakailangan na rin ng PNPA yung lote namin. Plus, gusto sana namin magkaroon talaga ng sarili naming training site na where we will not only be training our agents ng basic course but also where we can train our existing agents dun sa advancement learning nila. So, yun po yung purpose nun. Pati yung K9 kasama na rin dun. So, yun po yung purpose ng academy. This academy is very different from the PNPA and the PMA. Bakit? Ang PMA at saka PNPA, ang tinitrain lang nila, kadete nila. Pag naka-graduate na yan, official na siya, let's say PNPA, PNP, yung mga basic course, advanced course, senior leadership course, mga career courses nila, ginaganap na yan sa ibang institution. And that is also the same for PMA. Dito sa sa PIDEA Academy, lahat ng training for PIDEA agents will be done in this academy. So very critical po yan, yung construction ng na yan. And we were assured by the House of Representatives under Speaker Romualdez na they are going to support the multi-year budgeting of this construction. Thank you, sir.
Last call for any further questions from our media friends. Kung wala na po, sirs, we have been informed by the laboratory service na ready na po yung ating mga ebidensya for loading. May we invite our Honorable Congressman and Director General. Mag-photo op daw po muna sa harap ng ebidensya bago nila. Photo op lang po muna. Yan, hawak ko kayo. Isa. We are witnessing the photo opportunity on the pieces of drug evidence together with our honored guests. Ayan po. Mr. Villacaños.